Good morning mga kabiyahe. Andito tayo muli sa Motor Ace. Bumalik tayo dito dahil may nakita tayo mga kabiyahe, isang unit ni Honda which is ito nga yung CB150X. At ito nga ay marami sa atin nagre-request na unit na ito. Kaya naman pinunta natin dito mismo sa Motor Ace. Dito nga yan sa Aguinaldo Highway, Palanas Street, Anabo 1A, Imus, Cavite. Tara, tingnan natin mga kabiyahe. Let's go! So yun mga kabiyahe, ito nga ang sinasabi ko sa inyong unit ni Honda na Honda CB150X. So ngayon lang po natin nakita ito dahil mahirap hanapin itong unit na ito. So dito sa Motor Ace na silip natin, kaya naman pinalabas natin. So ang pwesto nito mga kabiyahe, kaya man niniwalaan doon pa to sa dulo. Kaya naman nalaki ng effort dito sa unit na ito na mga staff dito, pinagbigyan yung ating kahilingan na may vlog itong unit nga ng Honda. At sabi ko nga po, maraming nagre-request nga commentor dyan. Ito na po, nasasagot na natin ang inyong request na i-review natin. Ito nga si Honda CB150X. Ikutan natin mga kabiyahe para makita nyo ang kabruskuhan at ang kagwapuhan ng unit na ito. Nakita nyo naman mga kabiyahe, yung gulong, ayan, napakalaki. Hindi yan tatanggi sa mga bankingan natin dyan. Kahit dalhin pa natin yan ng marilaki, talaga naman ahataw talaga yan. Maging ang kanyang fender, mayroon pa siya ditong reflectorize, yung kanyang exhaust, ayan, yung kanyang tip mga kabiyahe, hindi malaki, hindi rin maliit, tamang-tama lang, standard. At pati yung gulong sa unahan mga kabiyahe, pansinin nyo, malaki rin siya. At match na match po yan. Maging ang kanyang telescopic port mga kabiyahe, naka-upside down telescopic tayo dyan, at naka-gold, napakataba. At yung inner tube niya mga kabiyahe, pansinin nyo, napakataba niyan mga kabiyahe. Yung kanyang rotor disc brake, napakalapad, at naka-wavy tayo dyan. Naka-dual piston caliper, at yung headlighting na natin mga kabiyahe, naka-LED yan mga kabiyahe. Maging yung kanyang turn signal, naka-LED na rin po yan. Tingnan natin sa likuran. Ito naman yung appearance mga kabiyahe ng taillight natin, naka-LED na rin yan. Maging yung kanyang turn signal mga kabiyahe. So bago tayo mga kabiyahe pumunta sa specs, ipakita ko muna ang presyo sa inyo mga kabiyahe. Ayan. Ang cash nito mga kabiyahe, 176,470 pesos. Ayan po yung SRP niya. Nagbibigay din po dito ng installment. Kung kukunin po natin itong unit na ito ng installment, magka-cash out tayo mga kabiyahe ng 17,700. Nagbibigay ito mga kabiyahe hanggang 3 taon. 12 months, 24 months, tsaka 36 months mga kabiyahe. At may rebate din dito ng 200 pesos. Ayan. Kung updated kayo mga kabiyahe sa pagbayad per monthly, ma-avail natin o makukuha natin yung rebate na binibigay nila. Pero kung hindi naman mga kabiyahe, kung magmimintis tayo, wala po yon. Hindi po natin makukuha yung rebate na yon. So yung 1 year mga kabiyahe, para dito sa unit per month, 20,416. Ayan, yung per month natin mga kabiyahe. Yung 2 years naman, 12,030 pesos. Ayan, mas mababa na. Yung 3 taon, 8,457 pesos. Ayan, yan po yung presyo ni ni Honda CB150X. So tunguhin natin mga kabiyahe yung kanyang specs. May engine ito mga kabiyahe ng single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled, dual overhead cam. At pagdating sa kanyang max power, meron itong 15 horsepower at 9,000 RPM na may max torque naman na 13.8 Newton meter at 7,000 RPM. Boring stroke mga kabiyahe, 57.30 mm by 57.84 mm. Cooling system, liquid cooled mga kabiyahe, naka-liquid cooled na ang unit natin mga kabiyahe. Naka-fuel injected na po ito. So FI ito mga kabiyahe. Compression ratio 11.3:1. Ayan. Pagdating naman mga kabiyahe sa kanyang mga valves, naka-4 na valves ito mga kabiyahe. At ang fuel tank capacity, 12 liters. Ayan, napakalayo na ng mararating ng unit na ito. Kung gagamitin natin pang long ride, saktong-sakto ito dahil napakalaki na po o napakarami na ng laman ng kanyang fuel tank. Overall dimension mga kabiyahe, meron siyang 2,031 by 796 by 1,309 mm. Ayan, sa kanyang overall dimension, length, width at height,
At yung timbang nito mga kabiyahe, 140 kg. Ayan, medyo may kabigatan siya kasi malalaki po talaga ang kanya at saka yung kanyang makina. At syempre yung kanyang tangke, 12 liters po yung laman. Pagdating naman sa ground clearance mga kabiyahe, 181 mm. Fuel system mga kabiyahe, PGM-FI. Starting system, electric. Yun mga kabiyahe, ang specs ng unit na ito. Dito naman tayo sa kanyang mukha o sa kanyang cowling. Kung mapapansin niyo mga kabiyahe, aesthetic yung kanyang headlight. Parang big bike na ang dating niya. O talagang big bike na rin, yun nga lang. 150cc ito mga kabiyahe. And then yung dito sa taas, meron itong ikinakabit dito na visor. So ngayon, tinanggal lang po siya kasi ito ay stock dito. Mababasag siya pag linagay nila. Ilalagay lang ito pag may nag-avail na mga kabiyahe. At dito sa baba, ayan, meron siya ditong papik or tuka. Ayan o. Kung makikita nyo dito, parang tuka ng loro. Parang pico de loro. Ayan. Ang astig niya tingnan mga kabiyahe. Kapag ito, gamit yung unit na ito at malakas yung hangin, sisibakin niya lang yung hangin dahil meron siyang panibag. Ayan o yung kanyang tuka. Ayan. At ang kulay nito pala mga kabiyahe, kulay pula na may combination na black at silver. At dito sa tagiliran, meron siyang naka-decals dito na CB150X. At ginamitan siya ng white at red. And then meron siyang combination na silver. And then may decals din siya dito na Honda. Black ang ginamit dyan. Pagdating naman dito sa karugtong ng kanyang peak, ay walang pintura yan. Black at hard plastic yan mga kabiyahe. Dito naman sa baba, yung ating telescopic fork, ayan, naka upside down telescopic fork tayo dito mga kabiyahe at napaka-brusko, napakataba. Yung inner tube niya mataba din. At yung kanyang disc brake rotor, naka-wavy tayo dyan at naka-dual piston caliper na Nissan ang brand. At pagdating naman sa kanyang goma, ang sukat nito 100 by 80 by 17. Tubeless yan mga kabiyahe ha. Ito naman yung kanyang fender. Makapal. Hindi basta-basta ang plastic to mga kabiyahe. Hard plastic siya pero makapal. Ayan. Ito yung kanyang radiator dahil naka-liquid cooled yan mga kabiyahe. Kitang-kita nyo dito, malaki rin yung kanyang radiator. Dito sa kanyang engine, ayan, meron siya ditong engine cover. Ayan, at ang kulay nito may pagka-silver. Ito naman yung kanyang engine. May naka-emboss dito na Honda dahil Honda nga po ito. Punong-puno po mga kabiyahe yung kanyang black. Malaki yung kanyang black. So ito naman mga kabiyahe yung kanyang foot brake. Medyo malapit lang sa sapatos natin. Okay lang din at napakalambot lang niya. At yung foot peg ng ating rider na podable yan mga kabiyahe, na ipupul dyan. At kung matutumba ito, hindi siya mapuputol kasi magpupul lang siya ng ganyan. No? Hindi siya mapuputol. So iwas damage ng ating unit. Ito yung exhaust niya. May kunting dent lang ito mga kabiyahe kasi ito nga ay naka-display lang dito. Kung mag-a-avail kayo nito, hindi ito ang ibibigay sa inyo. So, makinis ang ibibigay sa inyo mga kabiyahe. At yung foot peg ng ating pillion, folding din yan. Yung stem, solid, makapal, at alloy yan mga kabiyahe. Ito naman yung appearance mga kabiyahe ng preno natin sa likuran. Naka-wavy disc brake din yan. At ang sukat siguro ng lapad nito nasa 8 or 10. Lapad din siya. At ginamitan ng piston caliper na single. At Nissan din yung brand. Same sila nung sa unahan mga kabiyahe. Puro Nissan yan. Yung gulong naman dito sa likuran, may sukat siya ng 130 by 70 by 17. Ang ginamit niyang goma ay IRC. Yung kanyang swing arm na napaka-brusco, malapad, pang big bike na ang ginamit dito mga kabiyahe. Ito naman yung appearance ng ating kadena dito o chain. Medyo may kahitan lang siya mga kabiyahe. Kung halimbawa nalilitan kayo dito mga kabiyahe, pwede nyo naman ito palitan ng chain. Yung sa tingin nyo mas babagay sa kanya. Kasi medyo may kaliitan yung kanyang chain. Pero okay na rin sa 150cc, okay na rin ito mga kabiyahe. At meron din siyang chain cover dito na plastic. May pagka-rubberize. At silipin natin yung kanyang monoshock absorber. Ayan. Ang lalaki ng spring. At siguro ito mga kabiyahe, preload yan mga kabiyahe. Nai-adjust yan. Kung sakaling gusto nyong i-bababa ng konti, pwede. At yung
sprocket natin dito mga kabiyahe sa likuran. Meron siyang 46 teeth. Ayan. So naka high speed dito mga kabiyahe. Ito naman yung appearance mga kabiyahe ng kanyang gear shifter natin mga kabiyahe. Ayan. Yung side stand mahaba. At yung center stand malalaki yung ginamit na bakal. Siyempre gawa ng Honda yan mga kabiyahe. Kaya naman pagka Honda, asahan na natin na matibay talaga yan. At ang isa pa mga kabiyahe, pagka Honda, talagang napakarami ng piyesa. Kahit saan tayo pumunta, hindi tayo mamproblema. Ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng kanyang instrument panel. Naka fully digital na tayo dito. Ayan, may set tayo dyan, set and select. May button tayo dyan na dalawa. At dito sa baba, mayroong Honda. Hard plastic ang kinakapitan niya mga kabiyahe. Pagdating naman dito sa kanyang handlebar, naka-naked handlebar tayo dito na may pintura na matte black. At okay din naman yung kanyang paint job. Maayos din. At pagdating dito sa kanan, ito yung mga switches dito, yung electric, isa lang. Isa lang yung switches niya sa kanan. At malambot din yung kanyang throttle. Yung brake lever natin sa unahan, okay din. At naka-bar end tayo dyan. Dito naman sa kaliwa mga kabiyahe, ito yung mga switches dito. Meron tayong high and low beam. At fast light meron din mga kabiyahe. Yung busina, malapad yung switch, turn signal. At yung ating clutch lever, malambot din. At ito nga mga kabiyahe, yung bukasan natin sa gasolina. Ang laman nga nito ay 12 liters, napakalaki. Malayo ang mararating. Ito naman mga kabiyahe yung appearance ng upholstery ng upuan nito ni CB150X. Ayan, makinis siya. Walang tahi. Naka-staple ito mga kabiyahe. Tingin ko naka-staple ito sa likuran. Wala tayong nakikita ang tahi. At ito naman yung grab bar ng ating pillion na may pasungay pa siya. So, sakyan natin kung abot ba natin ito mga kabiyahe. Ito ang posisyon natin dito mga kabiyahe. Ang height natin, 5'6". Gawin nyo kung reference para sa inyong height. 5'6" ang height natin mga kabiyahe. Ito yung paa natin. Medyo nakaangat na tayo. Pero sa tingin ko pa, kayang-kaya ito ng 5'3". At ang bounce ng mga suspension niya mga kabiyahe. Ang ganda. Napakalambot. Iba talaga pagka mga gawa ng Honda. Ang lalambot ng mga suspension niya. At yung turn radius niya, malaki rin. So, kayang-kaya nito makipagsingit-singitan din kahit papano dahil kahit malaki siya tingnan, bulky, pero yung turn radius niya naman, talagang kuhang-kuha niya. Magaan lang din siya i-maneuver mga kabiyahe. So, yun mga kabiyahe, ang ating review dito kay Honda CB150X. Kung nagustuhan niyo po yung unit na ito, dito lang kayo pumunta sa Motor Ace Aguinaldo Highway, Palanas Street, Anabu 1A, Imos, Cavite. Ayan. So tayo po ay magpapasalamat muna sa shop na ito at tayo po ay nakamuli na makapag-vlog dito sa unit na ito. Maging sa inyo po na nanonood, maraming salamat po. Kita-kits muli tayo. Biyahe ni Frank. God bless.